Okay, TNT at saka Eastern, ano. So, dun mo makikita na yung mga international teams put emphasis on scouting and yung weaknesses and tendencies ng kanilang mga kalaban, no? But at the same time, offensively, inilalaro nila yung kanilang sistema. Aside from individually, magagaling yung mga player ng Eastern, talagang sa tingin ko na pag-aralan nila itong TNT, no? Kasi saan ka nakakita na nai-stack kay RSJ yung bola. So without RSJ, minsan wala silang opensa. At saka no, mahirap din na thrown out o na-eject itong si Poy Eram kasi hindi na natin siya nakita on the latter part of the game. Maganda yung start ng TNT pero hindi na sustained. I don't know why. It's because yung nagkaka-turnover pa nga eh. Nagkakaroon ng easy layups yung Eastern. No, talagang ididiin nila yun. Pag nagka-error ka, ididiin talaga nila sa basket yun. Kung hindi dunk, 3-point shot yun. So, yun na yung magandang nakita natin, na you must bring your A game defensively and offensively kapag may kalaban mo international team. Kasi ako sa tingin ko, hindi ka pwedeng mag-dribble drive against an international team because athletic sila, mabibili sila at saka matatangkad. So, hindi ka pwedeng lumaban ng dribble drive sa kanila. Kailangan pagalawin mo yung bola, ball movement, and pagalawin mo yung depensa. Make them commit and, make them commit defensively and make errors. Kaya nga dun umaano yung strength ng basketball eh. Kasi kapag pinagalaw mo yung bola, ang tendency nun mafa-foul. Pag na-foul, penalty sila ng maaga. So, you're getting 3 points while the time is stopped. And defensively, mapipilayan yung magiging liability na yung player na yun because ayaw graduate. Diba? Hindi ka pwedeng lumaban ng dribble drive offense dito sa Eastern. Patay ka rito. Pagdating sa depensa, tingnan mo. Pag kayo nasa depensa, tinitirahan lang kayo. Kung wala si RSJ, wala. Alam na kay RSJ pupunta. So, nangyayari, kay RSJ na sila nakatingin. So, yun lang po.